nagkaroon po ng ng policy na wala nang manganganak sa bahay, wala na po kami na-encounter na gano'n. Unless nga po yung galing na lang ng Eastern Barangay, yung sa Jeddah area na napakalayo, 12 hours halos. Pag maglalakad, 6 hours o 7 hours, gano'n. 2 hours pagsasakyan. Dahil sa Lahar area nga po, kaya yun din, pinapababa talaga namin yung mga buntis para manganak sa facility. Pag ayaw talaga, ma'am, magpipirmahan tayo, wala akong pananagutan sa'yo. Kung ayaw mo talaga, siyempre hilot din naman. Ang hilot po talagang magpapaanak din sa kanila. Pero ako, wala na akong pananagutan. May gabing kumitid ang pagitan ng buhay at pagkawala. Isang ina sa Botolan noong taong 2024 ang pumanaw habang nanganganak sa bahay. May batas na kaya dapat po yung isang kamadrona talagang susunod na siya sa batas. Malaking bagay yun, ma'am, malaking epekto kasi mawawalan ng tiwala sa iyo ang tao. Di ba? Pag nawalan ka ng lisensya, hindi ka nakapanipaniwala sa kanila. Mag-iingat ka talaga, ma'am, para nakakatakot naman, ma'am, ang nangyayari po. Sa buhay mo na lang, di ba? Sa isang kamadrona na mawalan ka ng lisensya, talagang isang napakalaking bagay yun na mawawala na sa iyo lahat halos. Kasi nung una ko pong pinanganak yan, kasi siyempre po, wala nga pong paltira. Naabutan po ako ng 24 oras po kasi lumabas po siya ng alas 11 ng gabi po. Natanggal po yung inunang ko alas 7 na po ng gabi. Yung plano ko na po nun sana, putulan na lang po niya ng pusod kahit iwanan na po niya ako doon sa basta maligtas lang po yung bata. Ayaw naman po nung mister ko, sabi niya, 2 kayong maligtas, sabi po niya. Kaya ginawan po niya ng paraan. Di katulad po yung si Ate Lita po nung nanganak siya nung panganay. Layo po yan. Mula doon po sa bilang sapa po yung tawiran dyan. 6 na sapa. Dinala namin dyan sa baryo. Pero pag yung kaya naman po, pwede naman po dyan sa center po, sa Palawig. So, sa ngayon po, ang birthing station namin ay hindi pa functional. Kasi nga po, hindi pa namin natatapos yung mga requirements ng DOH gaya ng license to operate, ganun po. Nag-start kami kasi dito 2010 nagpapaanak na kami dito 2014 may license pa kami. So 2015 wala na kaming license kasi kailangan namin i-renew yung license namin. Nung mayroon kaming lying in yun, wala talagang nanganganak sa bahay. Nung wala na kaming lying in, doon dumami yung nanganganak sa bahay. Kaso lang nung wala na nga, no choice. Yung hilot umaarangkada na naman sa ngayon dahil wala nga kaming birthing facility. Pero kung mayroon siguro, wala tayong home birth. Minsan nga nagpaanak na kami sa RHU. Mayroon kaming delivery table doon, tsaka yung bed doon, side bed niya. Yun lang ang ginagamit namin, which is hindi dapat. Kaso lang pag na talaga, andyan na siya, manganganak na, hindi na kaya, pinapaanak na namin itong building na wala na. Dahil sa daming hinahanap ng DOH. Yun, hindi po kasi ideal yung nurse-patient ratio namin. Madalas, konti lang yung nurse na naka-duty, tapos madaming pasyente. Tapos, dahil nga government hospital to, wala kaming limit. So, lahat ng darating na pasyente, ina-admit namin or ina-accommodate namin. Minsan umaabot kami ng 50 plus. Sa ward pa lang namin yun. Para sa 20 something lang dapat supposedly. Madalas, may mga lapses ganyan na hindi nagagawa yung nurse. Kasi kulang yung nurse na nakasign sa ward namin. Na-assist naman namin silang lahat. Kaya lang hindi na siguro, kunyari, dapat gantong time yung naibibigay namin para ma-explain namin lahat ng mabuti, mga ganyan. Nababawasan yung time. Instead, for example, na 15 to 20 minutes, nagiging 10 minutes na lang. So, kung ano yung mas importante na kailangan na lang nilang malaman, yun na lang minsan yung nasasabi namin or nagagawa namin. Marami pa kaming pwedeng gawin sa isang pasyente kung mas maraming nurse. Hindi namin yun nagagawa.
Kasi nga po, kulang kami. Dito kasi hindi allowed yung kumbaga dahil nga minsan overcrowded na. So hindi namin ina-allow yung bantay habang nagle-labor sila. Nandun lang sila sa waiting area namin sa labas. Ganun. So talagang natatakot sila. Syempre hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kasi minsan po wala pong magdadalaw sa akin kung sa ospital po, ma'am. Kasi po may trabaho po yung mister po. Tapos maalagaan ko pa po yung mga ibang anak ko po, ma'am. Kaibahan doon, madam, walang tutulong sa yung hihilot-hilot ng ano mo. Dito, madam, mayroon ganun. Sa ospital kasi, ma'am, barandillas lang yung hawakan mo. Hindi yung kagaya dito sa bahay ang paghawakan pag manganganak ka, mister mo. Yung tiwala niya ng nanay sa'yo na hindi nila makuha sa ibang health professional.